Bawat Pilipino ay nangangarap ng sariling bahay. Trabaho ng gobyerno na siguruhin na makakamit ng Pilipino ang pagkakaroon ng disenteng tahanan. Nasasaad sa Konstitusyon, Article 13, Section 9, na nararapat na magsagawa ang Estado sa pamamagitan ng pagsasabatas at pakikipagtulungan sa pribadong sektor na mga programang reforma sa lupa at disenteng pabahay na abot kaya para sa mga mahihirap at walang tahanan sa mga sentrong lungsod. Panahon na para solusyonan ang problema sa pabahay. Napapanahon na ang paglulunsad ng National Housing Summit upang sama-sama natin pagtulungan ang pagsisikap na mabigyan natin ng disenteng pamumuhay at kabuhayan ang ating mga kababayan na kayang humarap sa patuloy na pag-atake ng kalamidad. Housing Summit is a process that will be undertaken by all the stakeholders in the housing sector. It is not a solution by itself, but it is a first step in achieving the ultimate goal of providing housing needs to our general population. Bahay ko, buhay ko. Gaya po ng pinangako namin sa inyo, si Engineer Ferman Gilbang, manager ng High Density Program ng SHFC. Ang panauhin natin ngayon, Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo. Kong at Engineer, siguro, isang simple lang po. Ano ho ba ang trabaho ng bilang manager ng High Density Program ng Social Housing Finance Corporation? Ang Social Housing Finance Corporation po ay kami ang nagtataguyod or nag-iimplementa po ng programa sa pabahay na tinatawag nating Community Mortgage Program. Okay. At saka po yung Abot Kaya Developmental Loan Program. Ngayon po ay meron po tayo ngayong bagong programa, yung po tinatawag nating High Density Housing Program, na lahat po ito sa tatlong programa, ang layunin po ay mabigyan ng sariling tinatawag na tirahan o palupa ang lahat po ng informal settlers nating mga kapatid at kababayan. Para ho yung kanilang panaginip na magkaroon sila ng tinatawag na sariling pag-aaring lupa at tirahan ay magkaroon po ng kaganapan. Bakit po tinawag na high density? Kasi po yung pong istruktura na itatayo natin doon sa pinili ng komunidad para lipatan ay nagsisimula po tayo sa pangalawang palapag hanggang po sa 5 palapag na istruktura. So parang bliss ang type ito? Apo, condominium style po. Ayun. Kung Dante? Ang gusto ko lang itanong, Jen, muna ay yung Community Mortgage Program. Opo. Ito, engineer, matagal ng programa ng ating pamahalaan. Ang layon nga nito ay talagang masolusyonan yung napakalaking problema sa babahay. Kaya nga tinawag na Community Mortgage Program sapagkat bawat komunidad ay ini-encourage. Bawat munisipyo, di ba, engineer? Apo. Na may kakayanan na talagang magbalikatin yung pabahay. Ano ba yung success rate natin dito, engineer? Para lamang sa kapakinabangan ng mga kababayan natin. Ito ba ganap na nagtagumpay ito? Ano pa yung mga problemang kaakibat kung bakit hindi naipagtagumpay ng mabuti, kung hindi man? Maganda pong katanungan yung Kong. Unang-una po, ang Community Mortgage Program po, yan po ang pangunahing programa ng ating ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Social Housing Finance Corporation. Matagumpay naman po na ating naitataguyod ang programang Community Mortgage Program dahil ho sa ngayon po ay mahigit 200 na rin po na pamilya, 200,000 na pamilya ho ang natulungan natin mula nung inilunsad ang programa. At meron lang pong mga tinatawag nating pagbabago na sana ay mabigyan pansin sa nalalapit nating Housing Summit na magdagdag tayo ng subsidiya para ho sa mga informal settlers natin sa CMP. Dahil ho sa kakulangan, yun ho nakita namin kakulangan, yung assistance, technical assistance na subsidy na maibibigay ng gobyerno kasi ho wala hong kakayanan or kaalamang technical ang mga informal settlers nating kababayan sa pagpili ng kanilang lupang lilipatan, sa structure na kanilang gustong gawin para sa kanilang tirahan.
Yung tungkol sa subsidy, anong forma ng subsidy, engineer, ang masigit na kailangan ng mga komunidad na nagpapanukala ng mga babae sa kanilang lugar? Yung po kasing high density housing program natin kong ay merong subsidy na ibinibigay pinansyal. Yan po ay gagamitin para ho sa pagbayad ng mga professional fee, mga engineer na gagawa ng disenyo ng kanilang bahay at mga geodetic engineer. Kagaya ho ng mga magsasagawa ng soil boring test para sa lupa at nang malaman nila kung anong estado po ng lupa na tatayuan ng kanilang mga estruktura. At yun din po financial assistance po para ron sa mga documentation, pagbabayad po ng taxes. Hindi na ho masasama sa utang ng mga informal settlers yung mga ganon. Yun po ay subsidy ibibigay ng gobyerno para ho sa maging kaalaman ho naman o magkaroon ho ng assistance para ho sa mga informal settlers nating kapatid. Pero madali yun, engineer, kung halimbawa subsidy na manggagaling sa gobyerno, din gawin na lang natin yung mga arkitektong nagtatrabaho sa gobyerno, mga surveyor. Di sila na yung gumawa para hindi na magbayad yung mga komunidad, lalo na yung mga medyo financially challenged na mga communities. Kaysa nga naman sa mag-hire pa sila ng geodetic engineer, napakalaki ng bayad niyan. Di mga geodetic engineers na lang ng ating pamahalaan para libre na. Hindi ba po pwedeng gano'n? Meron ho kasing, meron na rin ho suggestion na ganyan ang gagawin natin. Kaya sa kasalukuyan ho ngayon, ay ang tumutulong ho sa atin sa pag-iimplementa ng ganyan ay yung World Bank, mga technical ho ng World Bank. Pero pwede ho sana natin gawin yun kung ang nagiging problema lang ho natin, yung mismo mga local government unit natin ay kulang din po sila sa mga ininyero, geodetic engineer, surveyor o kaya ho mga arkitekto na magsasagawa ho ng ganyang pag-aaral o libreng bibigay nilang tulong sa mga informal settlers natin. Alam mo, Jen, at saka engineer, yung ako nakikita ko kasing napakalaking balakid dyan ay yung tungkol sa paghahanap ng suitable na lupa na kung saan magtatayo ang pamahalaan. Napansin ko na si Congressman Albi Benitez ay meron siyang panukalang batas, House Bill 5141 yata, kung hindi ako nagkakamali, na kung saan nilalayon na yung mga informal settlers ang kanilang at saka yung kanilang pamilya ay tingnan yung sinasabing in-city o kaya near city resettlement. Ang pinaka-advantage kasi noon, hindi na sila gaanong lalayo doon sa kanilang mga pinagtatrabaho o pinagkukunan ng kabuhayan. Ano ba yung umiiral na sistema dito, engineer? Paano ba yung matutukoy lahat itong mga lupa na suitable, na madaling matukoy kung hindi pa man natutukoy? At paano kaagad mapapabilis yung acquisition ng mga ganitong klaseng lupa na pagtatayuan ng mga pabahay? Yung pong high density housing program natin, ay tama-tama po doon sa House Bill na tinutugunan po ninyo o tinutukoy ninyo na bill po ni Congressman Albi. Dahil po, yung pong high density housing natin ay in-city relocation, on-city at saka near-city. Yun po ay, at saka initiative po yan or lahat po ng gagawin nila dyan na paglipat ng kanilang mga pabahay ay initiative po ng komunidad or community association or nang homeowners. Hindi naman masasakripisyo yung ibang bahagi ng pagpapabahay na baka naman po pwedeng ilayo din naman kung may pagkakataon at saka gusto naman ng mga informal settlers na medyo lumayo na rin at nakakita rin naman sila ng ikabubuhay doon. Pero Jen, ang importante ron, bago nga sila mailagay sa isang resettlement kahit na medyo malayo-layo, talagang dapat na mailagay mo talaga yung kanilang ikabubuhay doon. Paghahanap buhayan nila. Kahit siguro wag na yung tao Jen. Siguro, yung kahit na mga kulisap lang siguro Jen. Ilagay mo sa isang lugar na wala silang makakain. Tama. Aalis at aalis yun. Aalis po yun, Hindi ba? Tao pa kaya na napakalaking may pag-iisip na may pag-iisip at saka may pamilya ito na kailangan niyang maipagtanggol, unang-una sa kahirapan, kailangan niyang maitaguyod. Siyempre maghahanap naman yun, engineer, ng lugar tama po kayo.
na kung saan siguro makakapamuhay naman sila ng hindi man nakaririwas ang ganap, Opo. medyo marangal naman para Apo. masabi mo na talagang nakapagpundar ka ng isang mabuting pamilya, engineer. Bago kayo mag-react, engineer, at sa atin mga kababayan, huwag kayong alas, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Oo, malaya. Nagagawa natin yan eh. Free country tayo. Oh, nagagawa natin yung gusto natin. Yan. Hindi naman komunista. Parang hindi naman. Kasi 'di ba, democratic, nakakaboto tayo ng gusto nating pangulo. Nakakaboto tayo kung sino yung uupo sa pamahalaan natin. Tapos parang hindi kasi marami pa rin naghihirap. Kumbaga, parang wala rin naman na itutulong. 'Di ba? Yung kalayaan na sinasabi natin, parang para sa mahihirap, parang wala rin. Malaya naman tayo din sa Pilipinas. Ang problema, ang mga namamahala sa gobyerno, talagang hindi natutupad yung mga tungkulin nila sa taong bayan. Kaya sa palagay ko, dapat magtrabaho pa silang maigi.